out our joy. Ayun. So, yung joy daw po is like a muscle. The more we develop, the stronger it becomes. And in Galatians 5, chapter 20 to verse 23, no wonder sinabi niya po, but the fruit of the Holy Spirit is love. At yung sunod is joy, and in peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And against such thing, there is no law. So yung Kristiyano, yung tatak niya po is yung love. At ang susunod is the word joy. So if you have love in your heart, in your life as a Christian, meron talagang joy yon. At yung joy, yung pagkakaiba niya sa kaligayahan or happiness is it is more on long term. Eternal siya. So yung happiness kasi temporary po. And yung joy, it doesn't base on your situation. Ganun po yung joy. Hindi yan nakabase on the things happening around you. Okay? Hindi yan nakabase po sa what you achieve in life or ano man po yung nangyayari sa buhay mo, pinagdadaanan mo. So, or maganda yung mga nangyayari. Marami sa atin Kristiyano, pero nagkakaroon lang ng joy sa puso nila kapag maganda po ang nangyayari sa buhay nila. Okay, ang iba naman, nagkakaroon ng joy kapag nakuha nila yung mga prayers nila. Ganun po, no? Nakuha nila yung trabaho nila, okay, na matagal na nilang pinag-pray. But the real joy, uh, it is not based on feelings, okay? So naka-base po sa kung ano yung the Holy Spirit. Kasama po kasi sa Holy Spirit yung joy. Okay? So, paano nga ba natin i-work out yung joy na nasa atin? So, our first key verse, okay, sino pong gustong magbasa nito? Okay, pwede ba si ano? Si Kuya Don Don, yan, Kuya Don. Good afternoon, Kuya Don. Good afternoon. Ang sabi dito si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa kanya'y nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinapasaya sa awitin pinapasalamatan ko siya. Praise God. Thank you, Kuya Don. So, sabi po dito ni David, this is David. David po ito ang nagsabi. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. So, tiwala ko'y sa kanya'y nakalagak. Sinasabi po ni David na yung lakas niya, yung shield niya, yung lahat po ng ito, yung trust niya ay nakalagak sa Panginoon. So, this is an expression of joy. Diba? Tingnan niyo po yung next word niya, sinabi niya na, tinutulungan niya ako at pinasasaya. And of course, sabi niya, masaya siya, he has joy in other translation, sa awitin pinapasalamatan ko siya. So, how do we express joy in our heart? How do we express that? So, ito si David, mahilig siyang kumanta. I think he play instrument. Remember nung si Saul, which is the first king of Israel, ba, kinuha siya para tumugtog. When he was 13 years old about that time, uh, he played instrument. And most of the words in the book of Psalms, sa songs, okay, ang sinulat yan ni David because he was a musician and also a singer. Kaya maraming mga singer na. So, to cut the story short, okay, ano ba yung mapaparalan natin dito? So, there are two things na matututunan natin po dito. First is yung tinagalog ko na lang para hindi tayo mahirapan. No? So, magpakita ng pasasalamat. Yan. Learn to have a gratitude. A heart that is full of gratitude. So in 1 Thessalonians 5:18, sinabi po dito,
at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So if we notice, sa mga nakakaalam na po sa verse na to, sinasabi po dito ni Paul na sa mga Thessalonians na sa kabila po ng pinagdadaanan nila. So in that time, all the Christian suffer persecution, pain, suffering, kahit kahirapan, naranasan nila in that time. But here is Paul reminding them to have a grateful heart. Okay, masaya ka man, malungkot ka man, okay, you need to have a heart of gratitude. Why? Because it is the will of God in Christ Jesus. Kasi nga po, pag nakikihati kasi po tayo sa mga suffering and pain na narasan ng ating Panginoon. In the book of Peter, kapag I don't think, chapter 1 ba o chapter 2, but nasa book of Peter po yon na kapag sinabi doon na kapag nakakaranas tayo ng mga pain, mga suffering, kaya nakikihati tayo sa kamatayan ni Jesus Christ. So sometimes yung mga pain and trials natin sa buhay, ang ating mga circumstances, most of the time, it's the will of God. In my point of view, it's the will of God. Pero tinuturuan tayo na to have a grateful heart, to have that gratitude. Kasi nakakalimutan po natin magpasalamat, lalong na po kung nangyayari po sa buhay natin ay maganda, ay walang masyadong trials, nakakalimutan po natin magpasalamat sa Diyos. Pero dito, good or bad, lahat po ng pagkakataon, sinasabi ko dito sa atin na we need to have a grateful heart. Alright? So, kaya ang ganda po ng sinabi ni Hans Selye. Si Hans Selye, if you look at the Google, ay isa po siyang, I think, psychologist, a doctor, a psychiatrist, or psychologist po siya. Ang ganda po, because if you have the heart of gratitude, ito po yung pag-aaral nila, ito po yung conclusion niya. Okay? The more you have a gratitude attitude, it will produce more emotional energy, a positive emotional energy. Di ba po yung sabi po nila yung may sakit, kapag masayahin siya, parang mabilis siya gumaling. I think it was proven also medically. So ito, ang ganda po ng research ni Hans Selye. Di ba? Ah, kaya ask yourself, are you do you have a grateful heart? Meron ba tayong pusong mapagpasalamat? So, kung wala pa, we should start. We should learn. Me also, I'm learning to have that attitude, to have gratitude in all circumstances. Okay? And number two is maghanap ng paraan upang magbigay. Okay, let me just read the verse. Okay, in Acts chapter 20, verse 35, the Lord says, alalahanin natin ang salita ng ating Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, it is giving. So, a lot of people, pagdating na po sa pagbibigay, ang madalas yung tao ayaw magbigay. Kasi yung common tendency is siya ang bibigyan. Okay? So one we can learn in our key verse is to find ways to give. The Lord bless us. Diba? Pinagpapala tayo ng Diyos. Of course, may sobra. Of course, something that we can give. Hindi lang naman financial yan. No? Pero look at the verse. Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, madalas po yan. Okay? Uh, it is more blessed than to give than to receive, di ba po? So, marami sa atin po kasi uh, wala namang resources to give. Pero have the heart of time, time lang po para makinig tayo sa mga problem ng iba, to be the ears, maging tinga tayo.
Isang ano na po yun, isang malaking pagbibigay, hindi lang naman monetary. Ask them how can you can help, pray for them, encourage them, magkaroon kayo ng time, availability, is all the things also that we can give to our brothers and sisters. So, look at the promise of God in 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So sa mga nagbibigay naman po siguro ito, sa mga nagbibigay po, dapat hindi din po tayo napipilitan. Or sa mga nagbibigay ng oras, hindi po obligasyon or duty yung ating attitude. Dapat maging grateful tayo kasi po opportunity yan para gamitin tayo ni Lord. Uh, Most of us and a lot of us merong spiritual gifts na binigay sa atin. So, ang iba po, giving, ganyan, tithing. Iba naman, exhortation. Iba naman, music, shepherding. So, marami po. Pero dapat, kapag nagbigay tayo, is yung heart natin, ask natin, do we have that joy? Nagagalak ba tayong tumulong sa iba? Okay? And number 3, yan po. In Malachi 3:10, the Bible says that dalhin ninyo ang ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi. So this is the 10% sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So we cannot outgive naman yung God natin. Kasi aanhin ba naman ng God yung mga blessing, no? Pero po, again, hindi half-hearted yung puso natin. Okay? We find fulfillment kasi sa pagtulong sa iba. Sabi nga po nila, di ba? Mas masaya yung taong busy sa pagtulong. Okay? Dapat magkaroon tayo ng heart of generosity. Okay? Alright, so yan po yung ating matututunan sa first key verse natin. And pangalawa po is John 17 verse 13. So I should read na lang. Okay, ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. So here is Jesus saying to the disciple before he ascended to heaven, bago siya pumunta po sa langit, sabi niya, iniiwan ko ang aking kagalakan sa inyo. So alam po kasi ni Jesus that the disciple will suffer. Okay, parang kung reflection sa atin, tayo din po ngayon, we are suffering. Some of us physically, most of us, some of us emotionally, kasama na yon. Nagkakaroon tayo ng mga distress, nagkakaroon tayo ng mga discouragement, nawawalan tayo ng hope, and nagsasawa tayo, may mga ganun tayong nararamdaman. But here is Jesus, if you have Jesus, you will have that joy, you will have that peace, because it is eternal, hindi po kagaya ng mundo. It's not the peace that the world is giving. Hindi po yon. Nanggaling po talaga sa Panginoon, which is the source of the Holy Spirit. And the third thing that we can learn so that we can work out our joy is serve others. The happiest people in the world, they say, and I agree, nag-agree din po ako dito, is serving others. Serving others, paglingkuran ng iba. Bigla kong naalala yung isang mayaman. Narinig ko lang po ito sa isang preaching. No? They live in America. To cut the story short, they are blessed financially, materially. Ay namumuhay sila sa US. Pero parang sila lang. Okay, they go to the church. Okay, pag Sunday, punta sila. Be with the believers. Pero dumating po sa point nila sa family, yung parents, especially the parents, nagkaroon sila ng
heart talaga to serve others. And to cut the story short, the Holy Spirit, God convict them to serve others. And I think nag-found sila ng church ministry and they help whatever they can. So ganun din po. Ang isang example na patunay diyan is si Mami Glo, ano? Hindi matatawaran yung paglilingkod niya sa mga kapwa natin PWD. Si Sir Lance, okay? Deserve. Kasi ganun naman po eh. Kaya maalala natin, the Bible says that Jesus come to serve, not to be served. Okay? So dapat yung Kristiyano na totoo, tunay siya at tapat siya, you need to serve. The Bible says na ang pinakadakila sa langit is the one is serving, hindi yung pinaglilingkuran. Hindi kagaya po dito sa lupa. Diba? Pinagsisilbihan mo yung boss eh. Na nagsisilbi ka, you are timawa. Diba? Alipin ka. Pero dito, the Bible says in Mark 8 verse 35, ang sino mang nagnanais na maligtas, magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. So bakit mawawalan? Magliligtas ng kanyang buhay? Because it shows na makasarili tayo. Our nature, when hindi pa natin nakilala si Jesus, is possessive tayo. Kaya makasarili tayo. That's our human nature. Pero salamat po sa Holy Spirit. God is changing us. Okay? Pero sabi niya naman, kapag nawalan ka ng buhay, ay magkakaroon ka po ng eternal life because of the gospel. So it says na, di ba, take up your cross, the Bible is saying, sabi pa doon sa Galatians 2:20, sinabi niya, I live by faith in the Son of God, yung buhay ko ngayon. Hindi na ako yung nabubuhay, si Kristo na. Okay? We know that the joy that we have, the grace that we have received in God, we need to extend to others. We need to reflect, sabi nga ni Brother Angel kanina, the love, we need to reflect, and also the joy, and also serving to others. Magkakaroon po tayo ng fulfillment. Diba para pag tayo lang yung nakakaalam kay Jesus Christ, parang makasarili natin. It shows our selflessness. So, wag sana yon. Kaya yung number 2 kanina, find ways to give. Find ways to serve. Find ways to be part of the body of Christ. Kasi pag wala po tayong ginagawa, ano po tayo? Right? Ah, in Ephesians chapter 6 verse 7 to 8, maglingkod kayo ng masaya. Okay. This is the one who is serving. Siya nagsiserve na po ito. What's the attitude? Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban para sa Panginoon. Parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninyo man, maging siya man ay alipin o malaya. So sa mga nagtatrabaho, or you are the boss, okay? Do you serve full of joy, a joyful heart, a joyful attitude? Do you serve kahit na unreasonable, Brother Mark, yung boss ko? Do I need to reflect the joy in serving, in working? Yes po, because you are a child of God. And that is the command of God. In serving, you have that joy. You're doing the best because you're full of joy. You're full of the love of God. Okay? So, tuloy tayo. Number 4. Okay. Ibahagi ang ating pananampalataya. Okay? That's why I said a while ago na yung ating joy, we need to reflect, we need to share, at the people around us, makikita nila yon. There is a tangible evidence. Luke 15 verse 10 says, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. So number 1 na nagagalak dyan is God. Aside from the angel, which says in this verse, God.
Why? Because we are doing our part. Wag nating sarilinin yung joy na yon. Okay? Di ba po, nagagalak tayo literally kapag yung tao ay naligtas, nakakilala sa Panginoon, hindi lang po yung mga anghel, hindi lang po ang God. Kaya there is joy in our heart. Di ba? When it is just like helping others. Yung pagbahagi niyo po ng mabuting balita, it is just like helping others literally and giving din hope na ang hope nila ay hindi po sa mga material, hindi po sa physical, it is in spiritual. That's why yung ating covenant kanina, ang pinaka last doon is Timothy's, di ba? That's why we conduct leaders to be trained para ma-share natin ang gospel. Okay? So before I end, uh, let me end in this statement. Our greatest joy in life will come from trusting in Jesus as our Savior. Wala po tayong dapat pagkatiwalaan pa na iba o ilagat ng ating pagtitiwala. It's like David said in Psalms kanina, but in only our Jesus, Savior and Lord, Jesus Christ. Okay, one thing po yun. Okay? At yung pangalawa daw po, second greatest joy will come from introducing others to Him. Kasi po, naging instrumento ka sa ikaliligtas. Pag hindi nakilala ng ibang tao si Jesus, ano po yung mangyayari pag hindi nila nakilala? Or mga person with disability na lang, nakagaya po natin, what will happen to them? Diretso po sila sa lake of fire. When we share our faith in someone, okay, hindi man po sila tumanggap sa Panginoon. And most of the time, madi-discourage tayo. But move forward. Keep on sharing. Keep on inviting people. Huwag kayong susuko. Na-invite sila. Okay? Encourage them. Pray for them. Kumusta ka na, bro? Kumusta ka na, sis? How can I pray for you? So those are practical application to share the gospel to them. Kasi po, nagtatanim tayo eh. Okay? Just like planting seed. Diba po, ano tayo, nagtatanim, okay, they just pour yung seeds and uh, hindi lahat doon tumutubo. Same thing in sharing the gospel, in sharing our faith. Okay? At alam niyo po, kapag tumanggap sa Panginoon yan, okay, or maybe, uh, yung shiniran mo ng gospel na yon, maybe, hindi siya naniwala sa'yo. Or maybe, and maybe, may ibang taong ginamit si Lord, na ni-remind siya ulit ni Lord. And tumanggap siya sa Panginoon. And fast forward natin, nandun na tayo sa heaven. At nagkita kayo doon. Oh, nandito ka pala. Yeah. Magpapasalamat sa atin. Magpapasalamat siya. Thank you, bro. Thank you, bro. Because you remind me, you share the gospel, and here I am. I'm in heaven in the presence of God. Eh, yung tanong natin, no, paulit-ulit. When was the last time you shared the gospel? Sabi nga po nila ba, kung kilala nyo si Jesus Christ, if you really know Jesus Christ,